Bakit gustong-gusto ng narcissistic partner mo na nasa abroad ka? So marami ditong mga LDR, so long distance relationship with a narcissist. At syempre, maraming mga kababalaghan, maraming mga kawalang-hiyaang nangyayari, no? Narcissistic abuse. Kasi nasa narcissistic relationship sila. At ito na nga, may isa pang malupit na relationship, no? Long distance relationship. So, long distance relationship plus narcissistic relationship, boom, sabog. Okay, so bakit ka ba gusto ka na nasa abroad? Siyempre, nag-i-enjoy yan dito sa Pilipinas. Nagagawa niya ang gusto niya. Wala ka eh. No? So, di mo siya kita. So, napakadali na magsinungaling, napakadaling mag-invento ng mga kwento, at ang mga financial ninyo or yung mga sustento mo o yung mga ipinapadala mo ay nagagastos niya nang hindi mo alam kung ito ba ay napapapunta sa mabuti, ito ba ay napapapunta talaga sa mga anak mo, or ito ba ay napapapunta sa bahay na ipinapagawa mo, o ito ba ay napapapunta sa mga investment na iyong pinalano o pinalano nyo, ito ba ay napapapunta sa mortgage or panghulog ng bahay ninyo, o napapapunta ba yan sa mga gusto nyong mga maatikha o mabili ng mga assets. So, let me give you an example. So, meron akong 5 followers dito last week na nakausap. At napakalupit na nangyari sa kanila dahil sa yung pera na pinapadala nila ay hindi napapapunta doon sa talagang dapat puntahan. Yung isang follower ko nagpagawa ng bahay. Yung bahay, no, nung merong nag-send sa kanya ng picture, ay siya ay talagang napaiyak. Talagang hagulhol daw siya. Dahil sa yung bahay na kanyang ipinagawa o ipinapagawa ay wala pang bubong, wala ding bintana. So nakatayo laang na yung mga padarlaang, nakapundasyon laang. Sa sobrang laki daw na kanya na ipadala, ay gayon laang daw ang kinalabasan. So napaikot siya ng kanyang partner, narcissistic partner, na hindi makita yung lugar, hindi na ipakita. Kasi malaki ang tiwala niya. Siyempre, napaikot nga, manipulated. So, nagagalit daw pag tinatanong, patingin naman ng bahay. Eh, kung ano-ano mga dahilan. So, tuloy naman yung kanyang padala ng pera. Another story, yung isang follower ko naman, akala niya ay napapapunta sa pagkain ng kanyang mga anak sa mga basic needs. Malaman-laman niya na yung pala mga bata ay itinatago ang tunay na pangyayari. Ang ulam daw ng kanyang anak ay puro hawot, no? Puro tuyo, tapos ay minsan ay kinakapos pa ng kanin o bigas, something like that. So hindi naman malaki yung ipinapadala niya sa mga bata. Pero the thing is, yung mga bata hindi nakakakain ng maayos. Siyempre, wala namang kakayahan na magsumbong ang mga bata kasi yung mga bata ay mga wala pang 10 years old, 4 years old yung isa ay 7, yung isa ay 9. So, hindi pa yan aware kung ano ang talagang pangyayari, no? Ayaw pating ipakausap yung mga bata. So, 1 taong mahigit na yung mga bata pala ay nagsasuffer. Ganun kalupit yun. Devilish yung datingan nito kasi sarili mong anak ay hindi mo maasikaso, no? So, palaging wala yung tatay. Kasi yung tatay ay merong ibang babae. Okay. Ito pa isang malupit na storya. Itong isang follower ko naman, malaking magpadala ng pera, nasa US. Ito matindi. Yung pinapadala niyang pera ay isinusustento niya doon sa kabit ng kanyang asawa. So, yung kabit ng kanyang asawa ay merong mga anak. No? So, 3 yung anak. Sinusustento. Ibinibigay niya yung pera. So, gano'ng katindi yun? Naghihirap ka sa abroad, no? OFW ka. Tapos yung asawa mo ay ginagastos yung iyong padalang pera. Yung allowances. No? Nagpapadala daw siya ng, I think it's 40,000 monthly. Yun ay allowance laang. So, bukod pa yung ibang mga hinihingi.
ipinapadala yon doon o ginagastos yon doon sa kabit. You see, no? Masakit ang pangyayaring ito. So, napakadaming istorya dito nakakausap ko. And nakakalungkot isipin na ito ay tumagal na napakatagal na panahon. Hanggang maubos, no? Hanggang ikaw ay masaid, hanggang ikaw ay masira na ang mental health. So, kung sino man sa inyo ang may asawa na sa palagay ninyo ay narcissistic at kayo ay LDR, ay pag-isipan nyo mabuti. No, maghigpit kayo sa pera. Humingi kayo ng mga resibo, humingi kayo ng mga kwenta kung saan pinagdadadala o ginagastos yung pera. And at the same time, humanap kayo ng tao mapagkakatiwalaan na siya yung makukunan ng impormasyon at makakapagtingin-tingin sa tunay na nangyayari sa inyong bahay o sa inyong lugar o sa iyong asawa. Importante yun. No? Kailangan ay meron kang pinagkakatiwalaan na tao. At kung maganda loko-loko na talaga, edi yung tao na yun ang iyong mapagkakatiwalaan na siyang magpo-provide sa iyong mga anak ng iyong hindi mai-provide o bilang guardian or parang ang dating is caretaker or caregiver. So doon mo pwedeng ipadala yung pera at hindi na sa asawa mo in case na magkagulo. But mag-ingat kayo kasi hindi basta-basta bibitaw ang narcissist dahil magandang supply kayo. So tatakutin kayo niyan, no? Sasabihin ay sasaktan yung mga bata o kaya ay ilalayo yung mga bata, hindi mo na makikita. So accept nyo na o inyo na lang paghandaan na ang inyong anak ay gagamiting bala against you. So you need to do something about it. Pagplanuhan yung mabuti. Ang importante is aware kayo na gagamitin ng inyong anak against you. Talagang huhut-hutang kayo niyan gamit yung mga bata. Lalong-lalo na kung wala talagang pinagkakakitaan yung asawa nyo. The thing is, there will be a situation wherein magiging demonic yung inyong asawa sa inyo. Expect that. Mag-ingat kayo. Okay? So, this is awareness. See you in my next content. Bye for now.